A few days ago, Grandy Tulfo, the daughter of Senator Tulfo, has live interview with Attorney Libayan. There are some revelations Grandy Tulfo stated. People have different reactions regarding Senator Raffy Tulfo and regarding Grandy. So we searched more videos to picture out what really happened and pray that relationship between Senator Raffy Tulfo and daughter Grandy be restored. Doon sa taong nag-haim po sa akin ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kahapon. Siya po ay si Mrs. Julieta Lico Pearson. Ito po yung kanyang litrato. Asawa po siya nito na si Mr. Arthur Joseph Pearson. Now, kasal po itong si Arthur Joseph at saka si Julieta Lico Pearson. Sila po ay nakasal sapagkat si Julieta Lico po, bago siyang magsama nila ni Mr. Pearson, nag-file siya ng presumptive death para sa akin. Palitawin na ako po'y yumauna para sila po ay pwede na magpakasal ng dalawa at para si Julieta po ay makakapunta na sa Amerika. At yun na nga po, yung kanya pong ipinail na presumptive death para sa akin ay napruba naman po ng korte dito sa Pilipinas kung kaya't natuloy po ang kasal nila ni Mr. Arthur Joseph Pearson. Sila pong dalawa ay nakatira ngayon sa barangay Tinang Concepcion, Tarlac. Nung ako po ay isa palang struggling broadcaster o naghikahos na mamamayag, maraming taon nang nakararaan, I reached out to my daughter with her. At nakita po kami ng aking anak sa kanya at ako po ay nagbigay ng tulong, pinansyal at mga regalo. At nagkaroon po kami ng mga panahon na yon ng understanding ni Julieta Lico Pearson. At that time po, siya ay Mrs. Pearson na. This was many years ago. Ang understanding po namin ay wala ng pakialamanan, magkanya-kanya naman kaming buhay sapagkat siya po ay kasal na. Dumating po yung time, this was last year December, na napag-alaman kong ikakasal na po yung aking anak sa kanya. Kinausap ko po yung mga kamag-anak niya para hingin po yung bagong number ng anak ko upang ako po ay makapagbigay ng tulong sa kasal. $10,000 as a matter of fact. Pero tumanggi po silang ibigay yung number ng bata. Nakausap ko po yung isa sa mga kamag-anak niya, ayaw ibigay. Maging si Julieta Lico Pearson, ayaw din po ibigay ang number ng anak ko. One day, ito pong si Mrs. Julieta Lico Pearson ay nag-request na makipagkita sa akin at pinaunlakan ko naman po sa isang restaurant sa Quezon City. Yung pala, ang reason ng kanyang pagkipagkita sa akin upang humingi ng 25 million pesos. On top of that, gusto niya po ay yung kalahating buwan ng sweldo ko kada buwan, ibibigay ko po sa kanya. One more time, 25 million pesos plus half of my salary dito po sa TV5 every single month. Tumanggi po ako. Then sabi niya, siya po'y mag-aalboroto at sisiraan niya po ako sa media kapag hindi po ako pumayag. At sinabihan ko siya, hindi ako mag-give in sa blackmail at extortion. Kung ako'y bibigay ng pera, yun po ay para sa bata, hindi para sa kanya. Sapagkat ang gusto niya po mangyari, gusto raw po niya mabuhay na marangya, kaya kailangan daw niya po ng perang iyon. Tinanggihan ko po siya. Nagbigay po siya ng taning. And that was before election this year. Pagkatapos po ng halalan, ako po ay nakatanggap ng liham, final demand letter galing po sa kanyang abogado na si Attorney Lefrendo M. Gonzales. Dito po sa final demand letter, ayan po, 10 zero. 100 million pesos na po ang hinihingi. Take note, 100 million. Bilangin niyo po yung mga zero dyan. 10 zero yan. At spelled out, 100 million pesos. At dito po sa ibaba, nakalagay, they hope na ibibigay ko po yung demand na 100 million dahil kung hindi, ako po'y malalagay sa isang embarrassment. Ayan po. At tinupad nga po nila yung kanilang banta. Sa mga tao na kilala po sa akin, lalo sa akin mga followers, hindi po ako madamot na tao. Pero hindi po ako kumukonsinti sa anumang uri ng blackmail at extortion. Ito po ay plain and simple extortion. Gusto niya pong mag-extort ng pera para gumanda raw po ang buhay na nilang mag-asawa. Sabi ko sa kanya, kung ako ay magbibigay ng pera
yun ay para sa anak ko. Hindi ako magbibigay ng pera para sa iyo. At kung meron man akong 25 million doon sa initial request niya, hindi ako bibigay na kahit 5 duling sa iyo dahil ikaw ay nagbabanta. Bagkus ibibigay ko na lang po yun sa mga mahihirap nating kababayan na pupunta po rito sa amin para humingi ng tulong sa aming action center. Talahin ang pagkakataong ito para sagutin ang mga testamento ni Rafi Tulfo na aking binasa. 2.9 na testamento. Noong 1994 daw po, ay narito na siya sa Pilipinas, nakatanggap po siya ng tawag galing sa akin regarding daw po sa mga papeles na kailangan niyang pirmahin na connection sa aming anak. Yung status ng aming anak sa United States, US. Kapareho daw po ng kanyang sabi nung maaga pa na ako ang complainant na palagi akong may paraan para siya ay kontakin. Ito pong susunod ay naka-underline lahat at nasa bold letters. At ito daw pong okasyon na ito na nalaman niya nakasal ako sa Amerikano in 1992 at ang complainant at ang kanyang anak na si Grandy ay nakatira na sa United States. Nakalimutan yata ni Rafi nung iwan ako 1983 ay wala pang cellphone noon. Walang cellphone hanggang late 1990s. Narito po ang aking sagot sa kanyang testimony. Noong 1994, hindi ko alam narito siya sa Pilipinas. At lalong hindi ko siya tinawagan dahil siya ay nawawala. At lalong hindi niya kailangan pumirma ng papeles para sa aming anak nung bago kami pumunta ng United States. Hindi kailangan ng kahit ano dahil siya ay presumptive death. Heto na naman po. Palagi daw po akong may paraan para siya ay tawagin. At hindi po niya ito nalaman na kasal ako noong 1994 at nakatira kami sa Amerika dahil in 1994 po ay nasa Italy pa kami nakatira ng aking anak. 2.14 na testamento ni Rafi. Bumalik daw po dito sa Pilipinas ang aking anak 2 beses. At yun daw huli ay kasama niya ang kanyang boyfriend. Chinekin daw niya ang mga ito sa Sofitel Hotel. At ako raw po ay pinasabi ko sa aming anak na magpasalamat ako sa kanyang asawa ngayon sa pag-aalaga niya kay Grady noong 2010 visit. At pinasabi ko din daw po na batiin ko siya sa kanyang successful at umuusbong na karir. Hindi rin ako bumate para sa kanyang successful at umuusbong na karir. Ito po ang aking sagot sa 2.14 testamento ni Rafi. Nung bumalik dito ang aking anak in 2010, na ang sabi niya ay kasama niya ang kanyang boyfriend, actually, kung hindi sana siya busy sa kanyang pambababae, ay malalaman niya na hindi boyfriend yun ng kanyang anak. Testamento ni Rafi Tulfo, paragraph 7. Kaya salungat daw po sa nagrereklamo ako na pinagkaitan kami ng magandang buhay. Sa totoo lang, katulad ng nag-i-import sa United States, nakatira kami sa American Dream. Dahil sa kagandahan loob ng aking Amerikanong asawa, Mr. Pearson. At walang dahilan para magpasalamat ako kay Jocelyn Pua para sa pag-aalaga daw niya sa aking anak. Hindi niya inalagaan si Grandy in 2010. Si Grandy ay chinek ni Rafi sa Sofitel Hotel para hindi dalhin sa kanilang bahay.
para hindi makilala ni Grandy ang kanyang mga kapatid. At si Jocelyn Pua, siya ang dahilan kung bakit iniwan akong buntis ni Raffy Tulfo. Ako ay nagpapasalamat ng malaki kay Joe Pearson. Dahil kung hindi niya kami sinagip sa kahirapan, ay hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa amin. Kung hindi inabandona ni Raffy ang kanyang anak, ay sana nakilala ni Grandy ang kanyang tunay na ama. Pero si Raffy, dahil tinakbuhan niya ang kanyang responsibilidad, iniwan niya ako habang ako'y buntis. Si Raffy Tulfo, siya mismo ang nagsasabi nung nakatira siya sa Amerika ay nahirapan siya dahil palipat-lipat siya ng trabaho. Kaya yun ang dahilan kung bakit hindi niya kami sinuportahang mag-ina. Siya mismo sa kanyang ibang testimony na yun ang sinabi niya. Pagkatapos, pagdating sa amin, that we're living in an American dream. Wala siyang idea kung anong naging buhay namin sa Amerika, kaya madali sa kanya ang magsalita. Si Grandy ay nagtrabaho ng 13 taong gulang. Nabully siya dahil hindi siya marunong mag-English. Kumakain si Grandy sa banyo pagkatapos ng eskwela sa tanghalian para hindi siya pagtawanan. Ako naman ay hindi ko alam kung paano akong tumulong kay Joe para makaraos kami sa pang-araw-araw naming kailangan. At iyon ang aming American Dream. Pagkatapos uli, noong 2010, pagkaraan ng 11 taon, na wala siyang balita sa akin or sa anak niya, bigla na lamang daw akong tumawag sa kanya. Sinabi ko raw sa kanya na ang aming anak ay pupunta sa Pilipinas para magbakasyon sa mga kamag-anak niya rito at gusto raw makasama siya. Pagkatapos ng mahabang panahon at totoo naman, ang aking anak at ako ay nagkasama. Kasama ang asawa ko ngayon at kanyang mga kapatid sa ama. Kasama sa mga larawan na kuha itong okasyon, makikita ang aking anak at ang kanyang mga pinsan sa mother side niya na nakapost pa sa Facebook account niya noong September 2018 na may pamagat Raffy Tulfo kasama ang anak na si Joy, nakakabit sa printout ang sabi na nakapost marked as Annex 1. Ito po ang aking sagot sa 2.12 Testament ni Raffy. Ang 2010, hindi ko po alam na ang aking anak ay umuwi siya noon or hindi. Dahil ang alam ko po, yung 2010 na yon ay hindi ko ako tumawag kay Raffy. Dahil alam ko, mabibilang ko sa isang kamay ko ang pagtawag ko kay Raffy Tulfo. So, ang anak ko, pretty sure, ang sigurado ko po na hindi ako tumawag sa kanya para sabihin sa kanya na uuwi siya rito sa Pilipinas para magbakasyon sa mga kamag-anak namin din. Si Grandy, dinibunk niya ito na hindi niya nakilala ang kanyang mga kapatid sa ama. Kaya doon nakita natin at narinig kung paanong magsinungaling si Raffy. 2.15 Testamento ni Raffy Tulfo. Binibigyan ko ito ng diin noong nagbibisita ang aking anak at ang panahong yon na ang complainant na tumatawag sa akin na sinabi ko sa kanya na ako'y kasal na mula noong 1994 sa kanyang kasalukuyang asawa. At marubdob kong itinatanggi na magte-take advantage ako habang bumibisita ang aking anak para ako di umano isama ang aking mga babae. Itong umano ay sabi-sabi lamang, hindi material at mataas na hindi ka panipaniwala. Kung gusto kong mambabae, hindi ko kailangan ang aking anak dito sa Pilipinas.
At yan po ang testamento ni Rafi sa 2.15. Ang dalawa pong larawan na magkasunod ay isa si Lisel Tolentino at ang kanyang anak na si Grandy. Ang aking sagot sa 2.15, hindi ko tinawagan si Rafi Tulfo hanggang 2003 nung makatapos ng high school ang aking anak. So nung sabihin niya na alam ko nakasal siya kay Jocelyn since 1994, yun po ay kasinungalingan. At dinideny din niya na hindi niya ginamit ang aking anak para sa pambababae niya. Kayo po ang humatol kung sinong nagsasabi ng totoo. Ang susunod po ay ang kanyang falsification divorce decree. Abangan po ninyo. Thank you po sa panonood at pakikinig. Huwag ho ninyong kalilimutan to click and subscribe. Hello, welcome back to my YouTube channel. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para sagutin ang mga testamento ni Rafi Tulfo na kasunod na rin ng mga natanggap nilang komento ng mga basher sa social media nang una siyang lumutang. Nais Nais ko niya po raw magbigay na ng patunayan na statement totoo tungkol ang po doon kanyang sa mga taong sinasabi nag-hime na po sa kasal akin siya ng kay reklamo Rafi Tulfo sa at Quezon may City anak sila. Prosecutor's Office Katunayan, kahapon. may hawak na Siya umano po silang ay resolusyon mula sa Tarlac Mrs. Prosecutor Office Julieta kung saan nakitaan Lico umano ng Pearson. probable Ito po cause yung kanyang ang litrato. isinampa nilang kaso Asawa po siya sa nito. RA 9262 of violation Miss- against women and their children laban kay Rafi Tulfo. Nananatili namang pending ang isinampa nilang kaso ng bigamy sa Quezon City Prosecutor's Office laban kay Tulfo. Pero paglilinaw ni Likop, hindi sila naghahabol ng pera o anumang suporta mula kay Tulfo. Katunayan, tinanggihan niya raw ang 5 milyong piso na inialok sa kanya ni Tulfo noong una siyang lumabas sa publiko. Ang nais daw nila ay mabigyan ng hustisya ang pag-abandona sa kanila ni Tulfo at hindi nito pagsuporta noon sa kanilang anak na ngayon ay may asawa na at naninirahan na sa Estados Unidos. Knowing what he did to us was not fair, and yet he will tell the world everything that it seems like he didn't have anything to hide. You know, irony, it was very irony because the hashtag kakampi ng mga naapi, you know, they don't hurt their women. You know, I did a lot of research about him before I did this. And eventually, I came to a conclusion that it's time for Rafi to pay, you know, what he owed to us. I don't know what that is, but if I see Rafi behind bars, then be it. Muling lumutang ang nagpakilalang una at lehitimong asawa umano ng broadcaster na si Rafi Tulfo na si Julieta Lugto Likop. Ayon kay Likop, nagpasya siyang lumabas kasunod na rin ng mga natanggap nilang komento ng mga basher sa social media nang una siyang lumutang. Nais niya raw na patunayan na totoo ang kanyang mga sinasabi na kasal siya kay Rafi Tulfo at may anak sila. Katunayan, may hawak na umano silang resolusyon mula sa Tarlac Prosecutor Office kung saan nakitaan umano ng probable cause ang isinampa nilang kaso sa RA 9262 of violation against women and their children laban kay Rafi Tulfo. Nananatili aking binasa. 2.9 na testamento. Noong 1994 daw po, ay narito na siya sa Pilipinas. Nakatanggap po siya ng tawag galing sa akin regarding daw po sa mga papeles na kailangan niyang pirmahin.